Number 3, kung gusto mo makaalis sa comfort zone mo, ay take small steps to conquer challenges. Sabi sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kaibigan, simulan mo ang pagtitiwala sa Diyos at gumawa ka ng maliliit na hakbang para matupad mo ang misyon ng Diyos sa iyo. Si Neil Armstrong ay may misyon. Siya at ang buong team ng Apollo 11 ay pinag-isipan ang bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Pinaghandaan din nila yung mga hindi inaasahang mangyayari. Hindi sila naghintay na maging perfect ang itsura ng buwan bago sila magdesisyon, o hindi gumawa na sila ng maliliit na hakbang at plano. Kaibigan, kapag naging tapat ka sa maliliit na hakbang na pinapagawa sa iyo ng Diyos, ay makikita mo na magkakaroon ito ng resulta o bunga na maaaring hindi sa paraan na gusto mo, pero magkakaroon ito ng bunga sa pangkalahatang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron at meron siyang i-accomplish sa iyo. Meron at meron siyang i-accomplish sa mga taong binahaginan mo ng mabuting balita. Meron siyang ma-accomplish sa mga taong minahal mo kahit pinakitaan ka pa ng masama. Kaibigan, magsimula ka gumawa ng maliliit na hakbang. This month ay nagsimula din ako ng maliliit na hakbang para gawin ko yung pinapagawa ng Diyos sa akin patungkol sa aking mga kaibigan. Mahirap para sa akin na gawin ito dahil magkakasama kami sa kalokohan noon at iniisip ko na hindi sila maniniwala sa akin. Pangalawa, ang daming kong ginagawa at iniisip ko mas lalo ako madidelay at nagja-justify pa ako sa isip ko. Sinasabi ko meron na akong schedule. Alam ko na yung gagawin ko from Monday to Sunday at hindi ko alam kung saan ko ito isisingit. Kaya lang naalala ko na sa D-group namin ay ito yung aking I will within statement. Nababahaginan ko ang dalawa kong kaibigan ng mabuting balita within November. At syempre may naka-assign sa amin na every week ay mangungumusta sa aming I will statement. Kaya sa isip-isip ko, pag ako na ang tinanong, ay hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko ito ginagawa. Kasi ako nga yung nagpapa-implement nun para maging intentional kami sa aming application. Tapos, ako pa yung maraming alibay. So, nagsimula ako gamitin yung ating L4 list. Yung live, love, liberate, lead. So, nagsimula akong ipanalangin ang mga kaibigan ko. And then, kinumusta ko sila sa Messenger. Tapos, pinakita ko yung aking pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng time na magkita-kita kami. At habang kami ay kumakain at nagkukwentuhan, ay nanalangin ako sa Diyos na bigyan ako ng opportunity na makapagbahagi ng mabuting balita. At binigyan naman ako ng Diyos ng pagkakataon na mag-testimony at maibahagi ko ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At natutuwa ako dahil yung isa sa kanila ay nagpasalamat sa akin dahil sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. Sabi ko, thank you Lord, at nakapagtanim ako ng salita mo. Hindi lang sa dalawa, kundi sa 3 kong kaibigan. Now, si Neil Armstrong ay hindi nagpunta sa buwan ng mag-isa o hindi meron siyang kasama. Ito ay si Buzz Aldrin at si Michael Collins. Imaginein mo, kung mag-isa lang si Neil, ano kaya yung mangyayari sa kanya? Magtatagumpay kaya siya? Malamang hindi. Narealize ko tayong mga Kristiyano, minsan ganun yung iniisip natin. Ako lang, lalago na ako sa sarili ko. Bakit pa ako sasali sa discipleship group? Ako lang, okay na. Kami lang dalawa ni Lord. Mag-pray na lang ako at magbasa ng Bible, okay na yon. Kaibigan, hindi ka lalago kung wala kang accountability. Hindi ka magiging intentional na lumabas sa iyong comfort zone at sumunod sa Diyos kung wala kang accountability. Kaya ang ganda nung ginagawa natin sa ating discipleship group na merong accountability and prayer partnership. Tayo-tayo ay nagpapalakasan, nagpapanalanginan at tinatanong natin ang bawat isa kung ano yung mga challenges na pinagdadaanan natin. Ang Panginoong Hesus, na-realize ko, pinadala niya yung kanyang mga alagad dalawa-dalawa at hindi solo-solo. Hindi niya pinadala ito na dalawa-dalawa para magkaroon ng kakwentuhan, kalaro o business partner. Kung hindi kaya sila pinadala ng Panginoong Hesus na dala-dalawa ay dahil may mission silang gagawin. Ibig sabihin, hindi ka nakadisenyo para gawin ang mission ng Diyos na mag-isa. Kailangan mong iba pang parte ng katawan ng Panginoong Hesus. Kailangan mo ang iyong kapatiran. Ang WOTG Online Ministry ay hindi magtatagumpay kung wala ang mga D-group leaders
servants, at iba pang kasama natin sa panalangin at support. Kaya kaibigan, kung merong pagkakataon na may pinapagawa ang Diyos sa iyo, kasama ang iba pang mananampalataya, ay gawin mo ito agad. Bakit? Dahil may tao na mananalangin para sa iyo. May taong aalalay sa iyo. At merong tao na magpupush sa iyo para huwag kang sumuko. Kaya nga samantalahin natin yung ating accountability and prayer partnership at yung ating pag-attend sa ating discipleship group. Kaibigan, ano yung maliliit na hakbang ang gusto ng Diyos na simulan mo? Pwedeng mag-invite ka ng kaibigan para maisama mo sa church. Pwedeng mag-invite ka sa ating online worship service. Pwedeng ayain mo ang iyong kasamahan sa trabaho na mag-lunch. Pwedeng magsimula ka mag-google ng 5 to 10 minutes araw-araw bago ka gumawa ng kahit ano, ay makipag-usap ka muna sa Diyos at basahin mo yung kanyang salita. O kaya tanggalin mo ng 1 linggo yung panonood mo ng paborito mong TV station at palitan mo ito ng pananalangin para sa mga taong gusto mong maligtas. O kaya sabayan mo ang iyong mga anak na mag-dinner at magkaroon kayo ng devotion o magsimula kayo ng bagong habit na bago matulog ay manalangin muna kayo. Kaibigan, hindi ko alam kung ano yung maliliit na hakbang na pwede mong gawin para makalabas ka na dyan sa iyong comfort zone. Pero kailangan mo itong simulan. Nakakatawa dahil yung isa nating kapatid na si Marco ay nagsimula siya sa kanyang maliliit na hakbang. Ginamit niya din yung ating L4 list. Nanalangin siya sa mga taong gusto niyang bahaginan ng mabuting balita, nakipag-connect siya, nakipag-kumustahan hanggang sa dumating yung time na siya ay nakapagbahagi din ng mabuting balita sa kanyang kaibigan. At yung kaibigan niya, by God's grace, ay tumanggap sa Panginoong Hesus at ngayon ay magiging kabahagi na din ng ating discipleship group.